Ang paggawa ng website ay isa sa pinakamagandang investment na pwedeng gawin para sa personal brand mo or business mo. Kung maglo-launch ka ng online store, magsisimula ng blog or gagawa ng portfolio, mas madali at mas abot kaya na ngayon ang pagbuo ng website. Pero dahil sobrang daming options na available, importanteng malaman kung alin ang may best value para sa budget mo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang cheapest ways to build a website in 2025. Isa-isayin natin yung 5 platforms: Bluehost, Hostinger, Squarespace, Wix at Kinsta. At titignan natin yung presyo, features at kung sulit ba talaga sila para sa pera mo. Lahat ng platforms na to ay budget friendly, pero iba-iba yung scope nila depende sa needs mo. Kaya sa dulo ng video na to, malalaman mo kung alin ang perfect fit para sa'yo. Bago tayo dumiretso sa details, pag-usapan muna natin kung bakit mo nga ba kailangang magkaroon ng website. Oo, maganda ang social media platforms tulad ng Instagram, Facebook at YouTube para makabuo ng audience. Pero sa totoo lang, hindi ho pag-aari ang mga platform na yon. Ang website, on the other hand, ay sarili mong space sa internet. Ikaw ang may-ari at ikaw ang may control sa lahat ng nangyayari doon. Long-term investment siya para sa future mo. Bukod pa doon, ang pagkakaroon ng website ay nakakadagdag ng credibility. Nagpapadali sa mga tao na mahanap ka sa search engines at sobrang nakakatulong para magpaganda ng image ng brand mo. So ngayon na alam na natin kung bakit importante ang website, tignan na natin ang pinakamura at pinakamagandang paraan para makagawa ng isa. Unahin natin ang Bluehost, isa sa pinakasikat na hosting platforms lalo na kung plano mong gumamit ng WordPress. Ang WordPress ay isa sa pinakapopular na content management system sa buong mundo at ginagamit ng mahigit 40% ng mga website ngayon. Ginagawang sobrang dali ng Bluehost ang pag-setup ng WordPress site. Kaya kahit first time mo palang gumawa ng website, may basic plan na sila na nagsisimula sa $1.99 per month. Introductory price pa lang to sa first term at magiging $7.99 per month pagtapos. Kasama sa plan na to ang 10 websites, 10GB storage at isang libreng domain para sa unang taon. Kung kailangan mo ng mas advanced na features o gusto mong gumawa ng online store, meron silang Choice Plus plan na $3.99 per month na may kasamang 50GB storage at daily backups. Kung simpleng website or blog lang naman ang gagawin mo, sobrang sulit na ng basic plan. Sa ilang dolyar lang kada buwan, magkakaroon ka na ng fully functional WordPress site na may maraming customization options. Drawbacks: kahit na mura ang Bluehost sa simula, mas mataas ang renewal rates nito compared sa introductory price. Halimbawa, ang basic plan na $1.99 per month ay magiging $7.99 per month pag nag-renew ka. Aside from that, kahit madali ang pag-setup ng website gamit ang Bluehost, medyo nakakalito pa rin ang WordPress para sa mga beginners na hindi familiar sa themes at plugins. Pero kapag nalampasan mo na yung learning curve, sobrang flexible at customizable ng WordPress. Kaya sulit pa rin siya in the long run. Who's it for? Kaya kung committed ka sa paggamit ng WordPress at gusto mo ng affordable at reliable na hosting platform, maganda talagang choice ang Bluehost. Perfect siya para sa blogs, small business sites at online portfolios. Kung plano mo naman gumawa ng e-commerce store, meron din silang options para mag-scale up gamit ang online store at pro plan. So pwede ring magsimula sa Bluehost at makakuha ng best pricing. I-click mo lang yung link sa description para mapunta ka sa page na to. Dito pwede mong i-check yung mga plans nila at piliin kung ano yung pinakasulit para sa'yo. Plus, may 30-day money-back guarantee rin sila. Kaya pwede mong subukan muna kung swak sa'yo at sa website mo, tapos mag-decide within first 30 days. Next sa list natin is Hostinger, na isa sa may lowest price pagdating sa web hosting. Pero wag muna makuha sa mura. Kahit budget-friendly, sobrang sulit pa rin ang Hostinger. Lalo para sa mga beginners na gusto ng affordable na paraan para makapag-start. Ang premium plan nila ay starts at $2.99 per month. Kaya isa to sa pinakamurang options na available. Kasama sa plan na to yung hosting para sa 100 websites, 100GB SSD storage at libreng domain sa unang taon. Pwede ring mas maraming storage at daily backups. Meron din silang business plan sa $3.99 per month na perfect kung balak mong i-expand ang site mo or magpatakbo ng maliit na negosyo. Kaya sa ilang dolyar lang every month, makakapag-host ka na ng maraming websites na may malawak na storage space. Plus, kasama na ang libreng domain at SSL certificates. Kaya mas cost-effective lalo na kung may multiple projects kang gustong simulan. Drawback: kahit na sobrang mura ng Hostinger, wala to ng mga advanced features na may kita mo sa premium hosting platforms. Halimbawa, staging environments at automated backups ay available lang sa mas mataas na tier plans nila. Pero kahit ganun, affordable pa rin ang mga plans na may ganitong features. Kung simpleng blog or website lang naman yung gagawin mo, hindi naman to magiging issue. Pero kung balak mong palakihin ang isang e-commerce site, maaring hindi sapat ang resources ng Hostinger sa long run. Who's it for? Kung beginner ka or nasa tight budget, perfect ang Hostinger para sa'yo. Ideal siya kung kailangan mong gumawa ng multiple websites or gusto mo ng affordable WordPress hosting nang hindi nagsasakripisyo ng bilis at performance. So kung gusto mo magsimula sa Hostinger at makuha yung best pricing, i-click mo lang yung link sa description tapos mapupunta ka sa page na to. Click mo lang yung start now tapos dito mo makikita yung 3 plans ng
ng Hostinger: Premium Plan, Business Plan, at Cloud Startup Plan. Para sa karamihan na nagsisimula pa lang, Premium Plan sapat na. Pwede kang mag-host ng hanggang 100 websites, 25,000 monthly visits, at 100GB SSD storage, plus marami pang iba. Pinutin mo lang yung Choose Plan, tapos piliin mo kung gaano katagal mong gustong i-commit yung plan mo. May 1 month, 12 month, 24 month, at 48 month options. Sa example na to, piliin natin yung 12-month option. Para makuha yung pinakamurang presyo, punta ka lang sa coupon code area at i-type yung My First Website. Tapos i-click mo yung Apply. Ayan, nasa $32.29 lang. May isang buong taon ka na ng Hostinger hosting. So, pwede rin talagang makuha ang best deal sa Hostinger. Siguraduhin mong gamitin yung link sa description at i-enter ang code ng My First Website sa checkout. Plus, may 30-day money-back guarantee rin sila. Kaya pwede mong subukan muna, tapos tignan mo kung swak sa'yo, tapos mag-decide ka na lang after ng 30 days. Ngayon, kung concerned ka sa aesthetics at gusto mo ng sleek at professional-looking website nang hindi masyadong nag-aaksaya ng oras sa design, baka Squarespace naman ang bagay sa'yo. Ang Squarespace ay may all-in-one website builder na may magandang pre-made templates. Perfect para sa mga creatives, freelancers at small businesses. May 4 na pricing plans ang Squarespace. Ang personal plan nila ay nagsisimula sa $16 per month kapag annual payment. Habang sa business plan naman, merong $23 per month na may mas advanced features gaya ng pagbebenta ng products at pagtanggap ng payments. Pwede ring full e-commerce functionality. Kailangan mong piliin ang basic commerce plan na $28 per month or ang advanced commerce plan na $52 per month. Isa sa pinakamalaking advantages ng Squarespace ay kung gaano siya kadaling gamitin para makagawa ng stunning website. Hindi mo kailangan ng coding skills at drag and drop lang ang buong proseso. Lahat ng templates ay mobile optimized. Kaya maganda at responsive ang site mo kahit sa phones, tablets, or desktop. Ilan sa mga drawbacks nito ay kahit user-friendly ang Squarespace, hindi ito kasing flexible ng WordPress or Wix. Kunwari, hindi ka makapag-add ng custom code maliban na lang kung nasa higher tier plan ka. At limited ang customization options ng templates. Medyo mas mahal din to compared sa ibang hosting options na pinag-usapan natin, lalo na kung e-commerce lang ang kailangan mo. Para kanino ang Squarespace? Ang Squarespace ay ideal para sa mga taong mas binavalue ang design at ease of use. Kung isa kang creative, photographer, designer, or small business owner na gusto ng polished website nang walang hassle ng hosting management, sobrang solid na option ng Squarespace. Para makuha yung best deal sa Squarespace, i-click mo lang yung link sa description at mapupunta ka sa page na to kung saan pwede kang mag-start ng libreng 14-day trial. Walang kailangan ilagay na credit card. Pag natapos mo yung 14 days, kung nagustuhan mo talaga yung Squarespace at gusto mong makakuha ng 10% off, gamitin mo lang yung code na Charlie Chang sa checkout at makukuha mo na yung discount. Ang Wix ay isa pang sikat na website builder na kilala sa high level of customization gamit ang drag and drop editor. Kung gusto mong magkaroon ng full control sa design ng website mo nang hindi kailangan mag-code, solid na option ng Wix. Ang light plan nila nag-i-start at $17 per month na may 2 gig storage at libreng domain sa unang taon. Kung kailangan mo ng mas malaking storage, core plan naman, $29 per month at may kasamang 50GB storage. Samantalang sa business plan, meron silang $36 per month na may 100GB storage, perfect kung kailangan mo ng mas maraming space para sa files at content mo. Para naman sa advanced e-commerce store, meron silang business elite plan na may presyo na $159 per month. Isa sa pinakamalaking advantages ng Wix ay ang flexibility nito. Pwedeng ilagay kahit saan ang element sa page, kaya sobrang dami mong pwedeng gawin pagdating sa design and layout. Aside doon, marami rin silang marketing tools mula sa marketing hanggang SEO features na makakatulong sa pagpapalago ng website mo. Kahit sobrang flexible ng Wix, minsan nakaka-overwhelm din ang dami ng customization options lalo na para sa mga beginners. Kung i-compare ko sa Squarespace kung saan guided ka ng templates at medyo limited ang flexibility, ang Wix naman ay may drag and drop editor na parang blank canvas. Kung hindi ka familiar sa web design, pwedeng maging nakakalito to sa simula dahil ikaw mismo ang mag-aayos ng lahat, mula sa layout hanggang sa elements sa page. Ang Wix ay perfect kung gusto mo ng maximum control sa website design nila nang hindi kailangang matuto ng coding. Kung naghanap ka ng flexible at all-in-one platform na may e-commerce capabilities, magandang choice ang Wix. Kung gusto mong itry yung Wix, i-click mo lang yung link sa description sa baba, mapupunta ka sa page na to. Lagay mo lang yung email address mo para makapag-sign up, may free plan din yung Wix, kaya pwede ka magsimula agad ng walang bayad. I-click mo lang yung link sa description. Last but not the least, Kinsta. Ang Kinsta naman ay isang premium WordPress hosting provider. Kahit hindi ito yung pinakamurang option, kilala to sa top-tier performance, lalo na para sa mga high-traffic websites or e-commerce site. Kaya kung balak mong gumawa ng high-traffic website or isang e-commerce store, talagang worth it considering ang Kinsta. Ang starter plan nila ay nagsisimula sa $30 per month na may kasamang isang WordPress install, 10GB storage at 100GB CDN. Samantalang sa Pro plan naman, $59 per month na may 2 WordPress installs, 20GB storage at 200GB CDN. Isa sa mga dahilan kung bakit solid ang performance ng Kinsta ay dahil gamit nito ang Google Cloud infrastructure. Ibig sabihin sobrang bilis mag-load ng website mo at kayang i-handle ang biglang pagtaas ng traffic nang walang problema. Bukod pa doon, top tier ang customer support nila na may 24/7 assistance mula sa WordPress experts
para siguradong may tutulong sa'yo anumang oras kung sakaling may kailangan kang ayusin or i-optimize sa site mo. Ang pinakamalaking downside na Kinsta ay yung presyo nito. $30 per month ang starter plan nila. Mas mahal to kumpara sa ibang hosting plans sa iba pang hosting options na napag-usapan natin. Pero kung kailangan mo ng high-performance hosting para sa malaking website or e-commerce store, sulit pa rin ang reliability at features ng Kinsta kaya justified ang presyo nito. Para kanino ang Kinsta? Ang Kinsta ay ideal para sa mga nangangailangan ng high-performance WordPress hosting. Kung nagpapatakbo ka ng business or e-commerce site na nangangailangan ng bilis, seguridad at scalability, solid choice talaga ang Kinsta. Kung gusto mong itry ang Kinsta, i-click mo lang yung link sa description at mapupunta ka sa page na to kung saan pwede mong i-check ang features at pricing nila. Kapag kinlik mo yung pricing, makikita mo yung mga plans at pwede kang pumili ng pinaka-okay para sa'yo. Ulitin ko, kung gusto mong magsimula sa Kinsta, siguraduhin mong i-click yung link sa description para makakuha ka ng best deal at makita yung tamang plan para sa'yo. So anong platform ang pipiliin mo? Here's a quick recap. Ang Bluehost ay perfect para sa mga WordPress users na naghahanap ng affordable at reliable hosting platform na may beginner-friendly tools. Ang Hostinger naman ay isang ultra-cheap option na nagbibigay ng great value lalo na kung nasa tight budget ka. Para sa mga creatives at small businesses na gusto ng maganda at madaling i-build na website, solid na choice ang Squarespace. Kung gusto mo ng pinakamataas na flexibility at customization options, ang Wix ang pinaka-versatile na platform. Pero medyo nakaka-overwhelm to para sa mga beginners. Kung premium performance naman ang hanap mo or para sa isang high-traffic business or e-commerce site, Kinsta ang best choice pagdating sa WordPress hosting. At the end of the day, ang pinakamagandang platform ay nakadepende sa needs mo, sa budget mo at kung gaano mo gustong kontrolin ang website mo. Kung anong platform ang pipiliin mo, tandaan na ang pagbuo ng website ay isang investment para sa future mo. Kaya maglaan ng oras para piliin ang pinakaswak na platform para sa'yo. Kung gusto mong magsimula sa alinman sa mga products na pinag-usapan natin ngayon, makikita mo yung links nila sa description sa baba. Mga affiliate links to, ibig sabihin nakakuha kami ng small commission kapag ginamit mo sila, nang walang extra cost para sa'yo. In fact, makukuha mo pa yung best pricing possible kapag ginamit mo yung links na yan. Kaya make sure na i-click mo sila. Ang commissions na to ay malaking tulong para masuportahan yung channel namin at makapagtuloy kaming gumawa ng free content tulad nito. Kaya kung gagamitin mo yung links, sobrang thank you in advance. Kung nakatulong sa yung video na to, kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future videos namin. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng maraming videos tungkol sa pagbuo ng websites, pag-explore ng mga website builders at marami pang iba. Kaya make sure to subscribe. Aside from that, maraming salamat sa panonood and takits tayo sa next video.